Shocking to. Good news, breaking news na bigla ang lahat. Hala, Senado, amoy tanggal si Boy Waiter. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat. Ayo, magandang araw din, Sir Badong. Kinandigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Syempre, ang nag-iisang Sir Badong Aratiles. Syempre, suportahan natin yan mga katunay si Sir Badong Aratiles. Bisitahin nyo din ang kanyang YouTube channel. Syempre, mag-subscribe din para maging updated kayo sa mga updates na vlogs ni Sir Badong. Ayan, ipagpatuloy natin mga katunay. Ito po, kakaiba itong pagsusuri natin. Mukhang si Marcos na po, si BBM na po, ang running, no, sa pinaka-worst na president. Ito po ang isang patunay na si BBM po, ang tanging presidente, no? Ang tanging presidente na natalo. Natalo po. Ibig sabihin po na natalo, mas marami po ang hindi niya kaalyado ang pumasok sa midterm election. Ay, totoo. Kasi nakita natin dito no, nakita natin na 5 ang kaalyado ni VP Sara na nakapasok. Tapos 2 galing sa Dilawan o Piklawan. No? Kalimitan kasi kapag ikaw administrasyon ka, 'di ba? Minsan kung sino yung mga i-endorse mo, yun talaga yung mga makakapasok. Siguro may makapasok diyan. Hindi man makapasok yung 12, may makakapasok ng 8, 7, 9, ganon. Ganon yung mga bilangan niyan, 'di ba? Kalimitan ganon. So, ibig sabihin nito is pumasok lang, is piling-pili lang sa kanila, diyan sa alyansa. Tapos, isa lang yung talagang medyo umibabaw ng konti, na medyo napalaman pa rin. No? Napalaman pa rin. Ay, hindi pala napalaman. Si Bam Aquino pala yung napalaman kasi siya yung pangalawa. Si Senator Bongo at si Senator Bato, yung nasa, napapagitnaan si Bam Aquino. So, etong si Erwin Tulfo is, mas lamang pa rin si Senator Bato sa kanya. Yung mga alyado ni PBBM is hindi nakaano sa top. No? Hindi nakaano sa top. Kumbaga, naungusan pa sila ni Senator Marcoleta. Ayun, naungusan pa sila ni Senator Marcoleta. So, ibig sabihin nito is parang mas nagtitiwala yung mga tao doon sa galing sa PDP laban, yung mga galing kay Duterte. Kasi syempre, kumbaga, dito, nasa iyo yung makinarya, di ba? Dapat maipapanalo sila kung tutuusin. Di ba? Nasa iyo lahat. Pero ang nangyari, talagang piling-pili lang talaga yung nanalo sa kanila. Hindi lahat. No? Yung mga kilala rin talaga yung mga kilala din na mga dating senador ay hindi talaga nanalo. Kumbaga, hindi nila nakuha sa karisma yung mga tao. Hindi nakuha sa sayaw ng budots. Hindi nakuha sa mga pangakong boxing, mga ganun. 'Di ba? Talagang nasunod pa rin yung kagustuhan ng mga tao kung sino yung gusto nila at alam nila makakapaglingkod sa bayan. Midterm election. Sinerch ko po ngayon, lahat po, maliban yung huli ni Gloria. Si Gloria kasi 3 yung midterm election. Yung mga bawat pangulo po na tig-iisa lang po ang midterm election. Lahat po sila. Si Gloria, 2 rin na mas marami po yung nanalo. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, isa pa pong good news. Una, tinitingnan lang po natin, sinusuri lang po natin yung komposisyon ng Senado. Sabi nga natin, kaya po tayo naghangad na mahalal lahat ng Duterte na hindi naman po naganap. Duterte 5 lang po ang pumasok. Pero, kanina pinapanood ko sila Malutikia. Nagkaroon ako ng ideya, hindi lang po dahil nakapagpanalo tayo ng 5. At saka sa huling mga last minute na ginawa ni BP Sara, hindi lang po niya na-secure yung kanyang bilang para mailigtas yung sarili dito po sa napipintong impeachment.
Mm. nagdedelikado na rin po. Pati po ang mukhang mapapaaga po mapatalsik itong si Chis Escudero bilang Senate President. Ganon? Kung susuriin po natin, mas marami po sa senador ang mas pro Duterte kesa pro Marcos. Ay, pansin ko nga, parang lumabas ngayon mas marami yung pro Duterte ng mga senador kaysa sa mga pro Marcos. Kasi talagang kung yung alyansa makakapasok talaga lahat, no, kung yung 12-0 natupad, talagang kahit saan, sa Kongreso, sa delikado talaga si VP Sara. Pero eto, no, 5 lang talaga, o 6 ba? 5 lang talaga, parang hati lang yun nangyari. 5 lang nakapasok sa alyansa, 5 lang din na nakapasok sa PDP, kumbaga tabla. Tapos may panabla rin na nakapasok na 2. Kahit papaano si VP Sara, may laban kung pag-uusapan dito yung impeachment niya. No, kasi may mga senador ding mga nakaupo na alam natin na malapit sa kanya, yung pumapabor talaga sa kanya. 'Di ba? Kaya dito masasabi mo talaga na parang kalimitan mga pro Duterte yung mga nandoon yung mga nakaupo No? Tsaka yung mga nanalo ngayon. So, parang yung napipintong impeachment kay VP Sara, medyo tumatagilid. Parang ganun yung nangyayari. Depende na lang talaga kung kung yung mga sinuportahan ni VP Sara o mga kaibigan nila dyan sa Senado ay babaliktad, ayun ang hindi maganda. Pero sa tingin nyo ba gagawin nila yon na sila ibumaliktad? O, di ba? Siyempre, pangalan din nila yung masisira. At dadali nila yon hanggang sa susunod na eleksyon, lalong-lalo na. Kahit sabihin natin na malayo-layo pa, pero yung 2028, alam natin, tatakbo pa rin sila dyan. Wala pa rin silang hindi pa rin magiging ligtas yan sa mata ng mga tao. At syempre, nakita naman nila ngayon yung naging sample. 'Di ba? Naging sample na yung talagang, ikaw kontra ka sa Duterte, kaya hindi ka nakapasok. 'Di ba? May mga ganon. 'Di ba? May mga dating governor na kontra sa Duterte na hindi nakapasok. May dating congressman na kontra sa Duterte, hindi rin nakapasok. 'Di ba? Halos napalitan sila. No? Although merong mga iba pa rin na antay kay VP Sara, antay sa mga Duterte, ang nakapasok pa rin kahit papaano. Pero kahit papaano is nabawasan yung mga tao na may gigil kay VP Sara. So, lumala po yung problema ni Marcos bukod po sa karamihan po kasi sa midterm election ay pinapakita po dyan yung parang referendum po yan ng Pangulo ng Pilipinas na kung nagustuhan siya ng tao sa kanyang first 3 years, resounding ayaw ng mga tao kay BBM. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan. Subscribe kayo kay Sir Padong Arateles. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ang ganda po ng resulta po niyan. Ngayon, so, nagkukwenta tayo, masaya na po ako. Talagang masaya po ako sa naganap kasi nalima tayo. Plus may Robin ka pa, plus meron ka pang dating Mark Villar. So, 7 na, 2 na lang. Meron ka pa magkapatid na Cayetano, meron ka pang magkapatid na Estrada na pwedeng bumaliktad, di ba? Para sa akin kasi, di ba, siyam lang yung kailangan ni VP Sara para mapawalang bisa na yung impeachment na yan Siguro kahit hindi na natin isama si Pia Cayetano dyan. Diba? Pero kung siya sama talaga na mag-anti-impeachment siya, di mas maganda. Pero tingin ko, ilabas na natin si Pia Cayetano. Diba? Ang ilagay natin dito, malamang, si Alan Peter Cayetano. Alam naman natin si Peter Cayetano is talagang malapit sa mga Duterte. At syempre, no, nag-open ng investigasyon si Senator Amy, isa si Alan Peter Cayetano, si Senator, ang talagang isa din sa nag-imbestiga diyan sa pagkakadala kay PRRD. 'Di ba? Doon pa lang is nakita na natin. At syempre, alam naman natin, naging running mate pa nga ni PRRD si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kung ako sa inyo mga katunay, yung 10K na pinapangako ni Alan Peter Cayetano, kalimutan na natin yan mga katunay. Huwag na natin isipin.
Ang isipin natin ngayon is si Cayetano, kakampi natin, di ba? Kakampi natin yan. So, meron ng ganyan si Alan Peter Cayetano at syempre nandiyan pa si ayan nga si Mark Villar. Nandiyan. Di ano na, 7 na. So, 2 pa. Meron pa tayong ano dyan, Robin Padilla. 8 na. Meron pa tayong ano dyan. Sino pa ba ang mga si Mig Subiri. Sigurado si Mig Subiri, papabor yan na hindi ma-impeach si BP Sara. Dahil alam naman natin ang nangyari kay Senator Mig Subiri. No, tinanggal siya dyan sa pagiging Senate President. No, kahit papaano syempre may dinadala pa rin siyang sama ng loob sa ginawa sa kanya. No? Doon na lang natin titignan yan. Di siyam na. 'Di ba? Ngayon, yung 10, 11, 12, isipin na lang natin kung sino yun. Ngayon, kung may mapupunan nila yon, yung mga bilang na yon at mas madami pa sa kanilang mag-aantay, di mas maganda. 'Di ba? Kasi para sa akin, gusto ko maglingkod si VP Sara bilang Vice President. Ituloy niyo pa rin yung termino niya. 'Di ba? Hindi dapat sila matakot sa kung ano ang magiging ni VP Sara. Kasi kung sila talaga is hindi totoo yung mga ibinibintang sa kanila, 'di ba? Huwag silang matatakot kay VP Sara kung sakaling si VP Sara tumakbong presidente at manalo. Huwag silang matatakot kung hindi totoo talaga yung mga binibintang sa kanila. 'Di ba? Hindi dapat nila harangin si VP Sara sa kung ano ang kagustuhan niya. Ganun 'yon. Dapat maging sports at ipakita talaga nila kung sino talaga ang malakas. Kasi doon natin malalaman talaga eh. Pero kung itutuloy pa po natin, teka muna. Mukhang maganda po tong alyansa na to, no? Mukhang magiging pro Duterte kung hindi na po makokontrol ni Marcos yung pong Senado pagpasok po ng 2018. Pati po si Chis Escudero na nagpakitang gilas po bilang waiter, no? Nagpakitang gilas bilang tapat na taga-suporta, umaatake kay BP Sara. Mukhang bago magsimula yung pag nagsimula na po yung Senado, mukhang mawawala na po sa pwesto. Tama po si BP Sara no, sinabi niya na si BP Sara ba'y nagsabi na hanggang magbabago na naman yung administrasyon ng Senado. Baka mapalitan yung namumuno ngayon sa Senado, aba. Ay, nako. Siguro kung ipagpapatuloy niya yung ganyan na hindi magandang performance, marami siyang makakalaban dyan sa Senado, lalong-lalo na syempre. Alam mo naman, 'di ba? Tsaka itong Senado kasi may sariling tira 'to eh. May sariling mga desisyon 'yan. Kaya yan ang kinabibiliban ko eh. Kahit papaano sa Senado nagtitiwala ako diyan eh. Kasi may mga sariling desisyon yang mga yan at hindi basta-basta nagpapadikta. 'Di ba? Kung itutuloy po kasi natin, ganito po yung mangyayari. May grupo po, may grupo po na Solid Duterte. Yan po siyempre yung si Bato, si Bongo at saka si Robin Padilla. May grupo po na Villar, no? Yan po yung mga nationalista party. Pag yung Villar po, yung grupo po ng Villar bilang pagtanaw ng utang na loob nila, kung marunong na tumanaw ng utang na loob yung Villar kay BP Sara Duterte, alam naman po natin, no, palaglag na po si Camille Villar. Kaya nga po ginawa nila ng effort na ma-endorso ni BP Sara. Hindi totoo 'yun. Alam naman natin si Camille Villar talaga nung mga survey is talagang delikado. 'Di ba? Dalawa sila ni Senator Amy. Si Senator Amy hindi naman natin nakikita sa mga survey. Dahil yung kay Senator Amy nandudoon yung nangyaring issue nga. 'Di ba? Na syempre walang tiwala sa kanya yung mga tao dahil sa apelyido niya, ganyan. Baka kung ano ang gawin niya, 'di ba? Baka talikuran lang si BP Sara o ganyan. Pagkatapos ng lahat, syempre hindi naman natin maaalis sa mga tao yung ganung kaisipan. No, si Camille Villar medyo hindi rin sila ganong nagtitiwala dahil doon siya nagpa-endorso. Dahil doon siya sumama sa alyansa, no? Kaya talagang nung lumabas ang mga surveys, hindi lumalabas gaano yung pangalan nila. Pero eto, nung umalis sila at inendorso sila ng BP Sara, nung lumipat sila diyan sa PDP laban, talagang nakahabol sila. Kumbaga sa basketball, last 2 minutes na ihabol pa yung mga pangalan nila, lalong-lalo na si Senator Amy. 'Di ba? Hindi lang dahil dun sa ginawa niyang investigasyon kay PRRD, kaya nakahabol yung pangalan ni Senator Amy sa top 12, kundi dahil sa pagkaka-endorso din ni VP Sara
kay Senator Amy, malaki din ang naitulong nun. Although lahat naman is na-endorse ni VP Sara. No, lahat ng mga nasa PDP laban. Pero syempre dito ang nangyari, siguro mas nanalo yung mga kilalang tao na medyo alam na nila na alam na nila yung galawan sa Senado. 'Di ba? Pero alam nyo, yung mga bago sa PDP laban na hindi nanalo, 'di ba? Mas maganda ipakita nila. No, kahit hindi sila nanalo, ipapakita pa rin namin na ganun na dapat nyo kaming pagkatiwalaan at maging karapat dapat sa mga boto nyo. Kahit wala sila sa posisyon, mas maganda ipakita nilang ganun. Kasi pag nakita ng mga tao na eto pala may pruweba tong tao na to, kahit hindi senador talagang, 'di ba? Magaling talagang ano. Oh. Pag tumakbo sila uli, is mare-recognize sila kasi medyo dun sila kinulang ng konti eh. Yung exposure, yung paggawa ng yung pagkilos, 'di ba? Syempre, kumbaga minsan yun din ang binabasihan ng mga tao eh. Sa kung anong gagawin mo kapag ikaw naging senador. Mas maganda kahit wala sila sa pwesto, ipakita nila. No, ipakita nila sa taong bayan na karapat dapat kami sa magiging boto nyo sa mga susunod. Wala pong ano yan. Pumasok po yung mga forces na nakaalay naman dito kay Mig Zubiri. Tandaan po ninyo. Masamang-masama po yung loob. Ha? Alam niyo po sa politika, yung away na sinasabi ninyo pagdating po sa politika, alam niyo po, wala po yan sa mga politiko. Ang mga politiko po naniniwala yan sa addition. Hindi sila magiging matagumpay na politiko kung katulad natin sila mag-isip na nagtatanim tayo ng mga sama ng loob. Hindi po ganun ang mga politiko. No? Kaya po kung sinasabi niyo may away ba yung Duterte at saka makikita po nila yan eh. Wala pong ano yan. Wala pong permanent enemies and permanent friends in politics. Tama yun. Only permanent. Ay, teka pala. Nakakalimutan na. Hindi po natin nakakalimutan yan. Isasama na po natin. Kasi pang ano yan eh. Pang kicker natin. Pala natin si Marcoleta. Kasi po, nung una kasama siya sa 5 eh. Di ba? Okay. So, 3 plus si Marcoleta, 4. 3 PDP yun. Di ba? Plus si Marcoleta, 4. Plus yung mga nationalista party na 5. O, ilan na po yan? 9 na. So, yung puwersa po ni Mig Zubiri, na sa tingin ko po, yan po ay composed ni Mig Zubiri, ni Villanueva, at saka nito si, anong pangalan nito? Yung taga Gatchalian. Yung 3 po na yan. Solid po yan under ni Zubiri. Yeah, si Joel Villanueva, isa rin yan, malamang sa maaasahan natin. 'Di ba si Joel Villanueva? Isa din yan. 'Di ba? Solid po yan. Okay. May grupo rin po si Mig Zubiri. Hindi po yan kakampi. Hindi po kakampi yan si Mig Zubiri, yung grupo niya. Dito po, sa grupo ni BBM. Bakit? Sila po nagpatalsik eh. Ano po si Tolentino. Tama. Na hindi malabo kasing kumampi sila eh. Kasi alam naman natin ang naging istorya ni Mig Zubiri, kaya siya nawala sa pagiging Senate President. Kaya talagang malabo talaga na sila ay makisimpatya doon at si VP Sara ay sumang-ayon sila sa pagkaka-impeach si VP Sara. Parang malabo yun. Hindi na po siya counted. So 9 plus 3. Wala na si Tolentino dyan. Isa na lang. Sino pa po ang pinaka-pwede? Siyempre, hindi natin maasahan yung mga dilawan. Tsaka kampihan kay Marcos. Baka magulat ka sa susunod si Tolentino. Nakikipagkaibigan sa mga Duterte na naman. Isa man lang dun. Si Ligarda yata NP rin eh. NP rin ba si Ligarda o hindi? Si Ligarda kasi, alam ko NP yan eh. Kung may balak pa siyang tumakbo. Alam ko nationalista party diba? din si Ligarda eh. Nationalista party din ba si si Senator Loren? Mga katunay. Paki-comment nga po sa comment box. Si Loren Ligarda, meron pang magkapatid na Estrada. Yung mga anak ni Erap. Sobra pa! Ngayon, yung sa mga Estrada naman, medyo gitna lang tayo. Parang medyo, wag natin sila masyadong anuhan. Parang anuhan. Diba? Kasi nga syempre, alam naman natin. Pero alam mo naman natin na ayaw talaga nila Jinggoy Estrada, ni Senator Jinggoy, yung mga impeachment na yan. Kasi nga syempre, pinagdaanan nila yan eh. Kumbaga, na-traumatize na sila dyan sa mga ganyang impeachment na yan. Sinabi naman ni Senator Jinggoy na ayaw niya ng mga ganon-ganon.
maaari din, no? Maaari na hindi pumabor sa impeachment si Senator Jinggoy. Meron din lagay na pwedeng pumabor, pero wag tayong mag-rely masyado diyan sa Estrada. So kung sila ipapabor din na hindi ma-impeach si BP Sara, di maganda, 'di ba? Yung po na-realize, pucha, eto pala, delikado pa po si Chis Escudero. Baka pagpasok po ng bagong Senado, tablado pa po sila dyan, no? Baka mapalitan pa po si Chis Escudero. Ay, ganun mga katunay. Pwede na mismong yung mga senador ang magpalit sa Senate President. Hindi ba yung presidente? Di ba? Di ba si presidente yung naglagay kay Chis dyan? Pero pwede rin pala yung mga senador mismo na mga kasama niya ang magpalit sa kanya kung ayaw na sa mga serbisyo niya bilang Senate President. Ganon? Aba, kung ganon ang mangyayari, delikado si Chis dun. Nako. Kasi, bakit po? Bakit po hindi papanig yung mga Estrada dito sa usapin po ng impeachment? Ayaw nila ng impeachment dahil yung tatay nila, wala na po si Angara. DepEd na nga si Angara. Oo, wala na yan, wala na. Ayaw ng mga Estrada sa impeachment. Alam niyo naman kung sino yung nagsusulong ng impeachment. Ay, oo nga. Yung gaya na sinabi ko kanina, kumbaga na traumatized sila sa impeachment na yan eh. Di ba? Kumbaga nangyari na sa kanila yan. Parang ayaw na nila yung impeachment na yan. Di po ba? Si Tito Soto tsaka to si Lacson, hindi pa natin kinount yan. Pero malaki rin po ang posibilidad na hindi po sila pumanig dito sa kampo ni BBM. Lalo na po sa usapin ng impeachment. Siyam lang ang kailangan to acquit. Pero hindi na po yung acquitan lang eh. Nakuha na po natin yung numero eh. Oo. Kahit hindi na isama yung mga ibang pangalan na yon, talagang nakabuo na lang siyam si BP Sara eh. Talagang siyam lang naman yung kailangan eh. Pero kung talagang sosobra, mas maganda yon. Pero yung siyam talaga is sigurado. Nakuha na po natin yung numero. Bukod po sa siyam na nakuha na natin, mukhang makukuha pa rin natin, makukuha pa ng mga kaalyado. Maganda lang lumaro. At isa pa po, ni Pangulong Duterte, no? So yung pro Duterte, mukhang makukuha nila yung majority ng Senate. Isa pa, syempre, hindi po may kakaila si Dito sa litrato, nandito pa si Bong Revilla. Wala na si Bong dyan. Wala na si... Ba't nakasama pa si Tambi rito? Tambi ba to? Boy. Si Mark Villar ata. So, si Mark Villar ata to. Kalo ko si Tambi. Ayun. si Bongo, number 1, di ba? Hindi po nila po pwedeng i-cancel na dito sila sa number 1. mga Tulfo kakampi. Sino po yung maiiwan kay Marcos? Si Tulfo, 2 Tulfo, no? Si Chis Escudero. Maikli lang, Chis. Maikli lang ang yung pagiging presidency. Ewan lang po natin kung gagawin po nila si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, pwede. Alam niyo po, Ay, kung tutusin, fit talaga maging Senate President si Senator Marcoleta. 'Di ba? Para sa akin kasi kung sa kaalaman lang talaga, no. Tsaka magaling talaga para sa akin si Senator Marcoleta, kaya gustong-gusto ko siyang maging senador. No, kontento talaga ako sa mga performance ni Senator Marcoleta. kay Marcoleta, no? Muling sisikat si Marcoleta pagdating ng impeachment. Ako, nakinikinit ako na Sigurado, lalaban yan, ipaglalaban si VP Sara. Sa Kongreso pa nga lang, nakita natin, no? Kung paano ipaglaban ni Senator Marcoleta, si VP Sara, no? Kita nyo naman, halos parang walang kakampi si VP Sara sa Kongreso. Tsaka si Marcoleta, kita nyo, si Marcoleta lang talaga ang bumabanat doon. Siya lang talaga yung nagsasalita at dumidepensa ron. yung papel ni Miriam Defensor Santiago na inaaralan. Inaaralan tungkol sa batas. Itong mga prosecutor na bubuuin po ng pinangungunahan po nito ni Beatrix. No? Na ito po ni Jinky, ang dami kasing pangalan ni Luis to. May Gerber, may Beatrix. Dami mong pangalan. Beatrix. Isang sayaw naman dyan. So, hindi lang po nailigtas ng eleksyon na to, no? Si BP Sara mula po sa impeachment. Mukhang pati yung presidency ng Senado makukuha ng mga pro Duterte forces. Nako.
Kaya sabi ko nga, putya, oo nga, no? Bakit hindi ko naisip yun? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.